Alamin na po natin latest showbiz chika. Ihatid po ni Luwan D. Luwan! Salamat, Igan. Singer-songwriter na si Stephen Bishop balik Pilipinas para sa isang Valentine concert. At Christina Aguilera binatikos sa kanyang pagkanta ng national anthem sa Super Bowl ng Amerika. Ang detalye ng mga yan sa ating unang chika. Sumasapit ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao, kasama sa mga inaabangan ay kung may sasabit ba sa pagkanta ng Lupang Hinirang. Ngayong taon, ang 5-time Grammy Award-winning recording artist na si Christina Aguilera ang napiling kumanta ng The Star-Spangled Banner. Pero kahit pabatikang singer na, umani ng batikos si Christina. Ilang linya kasi ng kanilang national anthem, pinaghalo-halo niya. Hindi rin nagustuhan ng ilan ng kanyang rendition na tila OA na raw kung ikukumpara sa original na version. Ayon kay Christina, masyado lamang daw siyang nadala. Pero sa kabila ng pagkakamali, umaasa siyang naramdaman pa rin daw ng kanyang mga kababayan ang pagmamahal niya sa Amerika. For the 6th time, balik Pilipinas ang international singer-songwriter na si Stephen Bishop para sa isang Valentine concert. At dahil natapat sa Love Month ang kanyang concert, isinama pa niya ang kanyang girlfriend sa pagbisita sa bansa. Obviously, in love nga si Bishop, nag-game pang nagsample ng kanyang classic hit na paboritong love song ng mga Pinoy. And it's telling me it might be you all of my life. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Balik tayo kay Rhea. Salamat, Luwan. Formal na pong ipinakilala ang mga host at programa ng GMA News TV na e-air sa Channel 11 simula po yan sa February 28. Dahil buong araw na kayong makakapanood ng news and public affairs shows, masasabi niyong oras-oras, alam ko. Narito ang report ni Nelson Canlas. Formal na ipinakilala na sa mga advertisers ang GMA News TV sa A-Venue sa Makati City. Kasama ang mga tingalang broadcaster na sina Jessica Soho, Mel Tiangco, Mike Enriquez, Arnold Clavio, Vicky Morales at Howie Severino. Ihahatid ng GMA News TV ang pinakabago at makabuluhang balita mula umaga hanggang gabi. Maaasahan nila ang tuloy-tuloy na pagbabalita. Every hour meron tayong balita. Makakaasa sila ng public affairs program sa primetime na matagal nang hinahanap ng public from us. At higit sa lahat, maaasahan nila ang pagpapatuloy ng serbisyong totoo. Makikita nila ang responsible reporting, accuracy, objectivity, all of the things that GMA News and Public Affairs is known for. Ilan lang sa mga mapapanood sa GMA News TV ang simulcast ng radio show ni Mike Enriquez sa DCBB tuwing umaga, ang Double B sa News TV. Mga balita naman para sa mga on-the-go gamit ang makabagong teknolohiya ang hatid ni Howie Severino at Cara David sa News to Go. Kaya ang title ng aming show, morning show, ay News to Go kasi pwede mong bitbitin yung balita. Nasa mobile phone mo siya, nasa Twitter mo siya, sa Facebook mo siya, naririnig mo siya sa radyo, pwede mong bitbitin. Si Jessica Soho naman ang makakasama natin sa primetime newscast na State of the Nation. Malalaking balita mula sa iba't ibang panig ng bansa naman ang ihahatid ni Arnold Clavio sa Balita Pilipinas. Si Ivan Merina at Connie Siso ang mapapanood sa public service program tuwing hapon na On Call. Si Mel Tiangco ang magpapapasok sa atin sa pinakamagarbong powerhouse. Samantala si Vicky Morales ang may dala ng magagandang balita sa Good News. Dapat ding abangan ang mga show tulad ng Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie ni Winnie Monsod at ang investigative documentaries ni PCIJ Executive Director Malu Mangahas. Pangungunahan naman ng komedyanteng si Ramon Bautista ang may tamang balita. Tampok naman sa reality show na The Smiths ang pamilya ng rockstar na si Pepe Smith. Kaya rockstar ka, kaya panadero ka, kaya ano, ganun din ang natasalubong mga araw-araw eh. So walang itatago ito. Kung ano yung mga nangyayari, yun yung dapat natin pag-ayusin at mapulutan ng kung ano bang pinakamaganda sa buhay eh, di ba? Ilan naman sa mga informative shows ang Best Men, I Wonder, Pop Talk, Weekend Getaway, The Main Event, Front Row, Real Time, Game, at ang fashion makeover show ni Solen Yusuf na Fashbook.
with Fashbook, we get to give makeovers to ordinary people, inside out, not just the outer look. We have a life coach. Kung showbiz naman ang hilig nyo, si Rian Ramos, Aubrey Carampel at ang inyong lingkod ang maghahatid ng pinakasariwang showbiz news gabi-gabi sa Spotlight. Really, I'm very happy na kasama ko kayo kasi I think mas mabibigay natin yung magandang quality na nabibigay natin katulad ng, di ba, very well known ang GMA News and Public Affairs para sa talagang mataas na quality na news. Dumalo sina GMA Chairman and CEO Felipe Gozon at ang GMA President and COO Gilberto Duavit Jr. The news is becoming more and more important. Oras-oras hanggat maaari kung may kailangan o nais malaman, at least we anticipate that need, no? And well, a news channel is the answer. Dahil tayo naniniwala talagang the viewer is our boss. So ang tingin natin, parang gusto nilang magkaroon ng mas maraming ganyan. Nagkataon namang meron tayong second channel. Kaya we decided to do where we are really very good. Ang GMA News TV ay i-air sa Channel 11 mula February 28. Masasabi mong oras-oras, alam ko. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. At makibalita tayo sa latest sa daloy ng trapiko kasama si Dao Canyover. Love. Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan at katrapikan. Nahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Kahabaan po dito sa may EDSA, sa may White Plains area. May kita ho natin, napakaayos pa rin po ng daloy ng trapiko. Yan ho ay mga patungo ng Cubao. May kita ho natin tuloy-tuloy pa rin. Yung kanang bahaging lane po niya, patungo naman po ng Makati area ay walang kaproblema. Via GMA Traffic System, masisilip naman natin ang EDSA Balintawak. Sa kanang bahagi sa itaas, magkabilang lane naman ho yan. Yung kanan ho ay patungo ng Monumento at ang kaliwa naman ay patungo ng Cubao, EDSA Cubao, na napakaayos at tuloy-tuloy pa rin. Sa ibabang bahagi naman po niyan ay ang C5 Taguig, magkabilang lane din po mga kapuso. Yan hong kanan ay patungo po ng Pasig area at ang kaliwa naman ay patungo ng Bikutan. Smooth pa rin po ang daloy ng trapiko. Sa kaliwang bahagi naman po sa ibaba ay ang EDSA Kamuning na napakahaba na po ng pila or ang pila dyan po sa may flyover sa kanan. Yan ho ay patungo ng EDSA Cubao at yung kaliwang bahagi naman po patungo ng Monumento ay tuloy-tuloy lamang. So ibig sabihin po, kung yung flyover ay puno na, ibig sabihin ng EDSA Cubao, tas lalong punong-puno na mga kapuso. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka ho nagtatapos sa numbers 3 and 4. At eto na nga, nako, tuloy-tuloy na nga itong mga pagpipetisyon or paghahain ng petisyon ng Intercity Bus Operators Association or Interboa at Southern Luzon Bus Operators Association or SALBOA para po sa kanilang hiling na may taas ang kanilang mga pamasahe sa bus. Ang mga ordinary provincial buses po ay humihiling ng mula 1 peso and 30 centavos ng 1 peso and 80 centavos kada kilometro. Sa air condition naman po sa mga provincial buses, mula po sa 1 peso and 60 centavos, hinihiling na lang maging 2 pesos and 10 centavos kada kilometro. Sa mga ordinary city bus naman daw po mga kapuso, mula 9 pesos, hinihiling nilang maging 14 pesos sa first 5 kilometers. Sa air-conditioned city buses naman po mga kapuso, mula 11 pesos ay hinihiling nilang maging 17 pesos ang first 5 kilometers. Noong January 27 at February 3, nagkaroon na po ng pagpupulong sa LTFRB at itong mga petitioners na ito. At kailangan lang daw po nilang magpasa ng mga financial documents sa loob ng 10 araw. At kapag ito ay kanilang naibigay agad, pag-aaral ito ng LTFRB at maaari daw na maaprubahan kaagad ang pagtaas ngayong buwan.